Welcome back mga ka-curious. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isa sa mga pinag-usapang kaso sa Louisiana State ng US. Ito ang kwento ng kaso ni Toni Jo Henry, ang tinaguriang Tiger Woman ng Louisiana. Siya lang naman ang kaisa-isang babaeng hinatulan dito ng execution. Ang kwento ni Toni ay ginawan pa ng true story movie na pinamagatang The Pardon. Pero ano nga kaya ang ginawa ng babaeng ito? Bakit umabot pa sa punto na winakasan ng otoridad ang buhay niya? Ito ang aalamin natin ngayon sa videong ito. Sa kwentong ito ay dadalhin ko kayo sa Shreveport City, ang syudad na sentro ng komersyal at industrial na mga kalakalan. Ang syudad din na ito ay pangatlo na may pinakamalaking populasyon sa Louisiana. At dito nga sa syudad na ito, ipinanganak si Toni Jo Henry noong January 3, 1916. Ang birth name ni Toni Jo ay Annie Beatrice McWeston. Pangatlo siya sa 5 mga anak. At nabibilang naman ang pamilya nila sa mga lower class family. Mailalarawan naman siya na isang bata na kontento lang sa payak na pamumuhay o sa kung anong meron lang sila. Sa murang edad pa lang ni Annie ay laganap na ang sakit na tuberculosis. At bihira lang ang nakakaligtas sa sakit na ito dahil wala pang lunas na naimbento. At noong 1922 ay isa ang ina niya na tinamaan ng tuberculosis. At di kalaunan ay pumanaw. Kaya si Annie ay umalis at tumira sa kanyang pinakamamahal na lola. At kahit gusto niyang dito na lang permanenteng tumira sa kanyang lola ay hindi niya magawa dahil ang kanyang ama ay nakapangasawang muli at pinapauwi na siya sa kanila para tumira doon kasama ng stepmother. Ngunit hindi na naging masaya pa si Annie kasama ng kanyang ama na may bago na asawa. Kaya minsan ay umaalis na lang siya sa bahay. Sa edad na 13 ay naging independent na si Annie. Nakapagtrabaho siya sa isang macaroni factory para matulungan niya ang ama sa mga gastusin. At tuwing sahuran ay binibigay naman niya ang lahat niyang sahod sa kanyang ama. Ngunit hindi din siya nagtagal sa trabaho. Sinisanti siya ng kanyang amo. Dahil nalaman pala nito na may family history sila ni Annie ng sakit na tuberculosis. Naniniwala ang amo niya na nakakahawa ang sakit na ito at iniisip nitong may simptomas na si Annie ng tuberculosis. Subalit, pag-uwi ng dalagita sa bahay ay nagalit lang ang kanyang ama at sinaktan pa siya nito dahil sa trabahong nawala. Iniisip ng ama na wala na siyang katuwang pa sa mga gastusin. Naging dahilan ito na tuluyan ang naglaya si Annie. Hindi na ito nagpakita pa sa ama, maging sa kanyang lola. Sa bagong buhay ni Annie ay binago din niya ang kanyang pangalan at ginawang Toni Jo Hod. Pinasok na din niya ang iba't ibang trabaho. Ngunit sa paglipas ng mataon ay mas pinili ni Toni na tahakin ang maling landas. Nagkaroon na din siya ng maraming karelasyon at napapadalas na din ang paggamit niya ng pinagbabawal na gamot. Naging lango na din siya sa mga nakakalasing na inumin. Naging dahilan na parati siyang may mga nakaalitan na mga lalaki. Ang klase ng pamumuhay na ito ni Toni ay naging dahilan rin na labas-masok na siya sa kulungan. Ngunit dahil mga lesser crimes lang ang mga krimen niya, kaya hindi din siya nagtatagal sa bilangguan. Taong 1939, sa edad niyang 23, ay nakilala naman ni Toni sa Austin, Texas, ang lalaking nagngangalang Claude Henry. Kilala din ito sa tawag na Cowboy Henry. Isa itong prize fighter. Ang prize fighter ay kumuna sa Texas. Ito ay ang mga taong sumasabak sa kompetisyon, kapalit ng premyo. Ang bawat katunggali ay gumagamit naman ng pisikal na lakas katulad ng boxing o mixed martial arts. Ang lalaking ito ay agad namang nahulog sa natural na ganda ni Toni, kaya agad rin silang nagkarelasyon. Ayon pa ni Toni, ay si Claude na ang lalaking para sa kanya dahil ito lang daw ang lalaking nirerespeto at tinatrato siya ng mabuti. Tanggap siya ni Claude kahit alam nitong isa siyang babaeng lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang lalaking ito ay agad din nag-propose ng kasal kay Toni. Pero bago ang napipinto nilang kasal, si Claude Henry ay pumunta sa isang bar sa San Antonio, Texas. At doon sa bar, si Claude
ay nagkaroon naman ng kaalitan sa kapwa din niyang bar customer. At humantong na naging physical na ang alitan nila. Nagkasundo naman sila na kung sino ang mananalo sa away ay makakatanggap ng premyo. Nagwakas na naipanalo ito ni Claude. Kaya umalis na siya sa bar na dala ang premyo niya. Iniwan niya ang katunggali na nakabulagta at wala nang malay sa bar. Yun pala ay natuluyan niya ang buhay ng taong iyon. November 25, 1939 ay araw naman ang kasal nila ni Tony. At nagbakasyon naman sila doon sa California para sa honeymoon. Ang hindi alam ng mag-asawa ay may naghihintay na palang warrant of arrest para kay Claude Henry dahil sa pagtapos nito sa buhay ng katunggali sa bar. At nung bumalik na sila sa San Antonio, Texas, ay saka naman inaresto si Claude. Ang katunggali pala niya noon sa bar ay nagngangalang Arthur Sinclair, isa palang off-duty police officer. At sa araw ng paglilitis noong January 1940, ay napatunayan na itong guilty at sinentensyahan ng 50 years in prison. Sa araw din na ito ay saksi ang lahat na nasa korte na naging hysterical si Tony. Nagwala ito at nagsisigaw sa harap ng lahat. Hindi nito tanggap ang pagkakonbekto ng kanyang asawa. Ang binitawan nitong mga salita ay nangangako siya na gagawin niya ang lahat na paraan. Mailabas lang niya sa bilangguan ang asawa. Walang kaalam-alam ang lahat na totohanin pala ito ni Tony Joe. Agad namang bumuo ng plano si Tony. Nag-recruit na rin siya ng kasamahan para sa planong ito. Nirecruit niya ang kakilalang nagngangalang Harold Archibald, isang ex-con at army deserter. Gagawin nito ang lahat para kay Tony dahil matagal na siyang may gusto sa babae. Kahit alam niyang ang plano ay para sa asawa nitong si Claude, ay wala lang pakialam si Harold. Basta't makasama lang niya si Tony. Ayon pa ni Harold, ay may tsansa daw na mailabas nila si Claude sa bilangguan dahil alam daw niya ang layout ng penitentiary. At para sa planong ito, ay kinailangan muna nilang makakuha ng mga armas. Kaya dalawang kabataan naman ang nakumbinsi nila na magnakaw ng mga armas sa gun store. At umabot naman ng 16 na mga armas ang nakuha nila. Pagkatapos, ay bumiyahe naman sina Tony at Harold papuntang Arkansas. At dito ay nakapagnakaw naman sila ng maraming beses. Pinaghatian naman nila ang pera. Pero plano pa nilang makakuha pa ng limpak-limpak na pera. Kaya pinagplanuhan din nila na magnakaw sa isang bangko dito sa Arkansas para magamit ang pera kung makatakas na sa bilangguan si Claude Henry. Kaya napagkasunduan din nila ni Tony na magnakaw muna ng kotse bilang getaway car sa robbery. February 14, 1940, Valentine's Day, sina Tony at Harold ay nasa Lake Charles ng Louisiana. Nagtatago sila sa tagong bahagi at naghihintay ng oportunidad para makapagnakaw ng kotse. May isa namang motorista dito ang napadaan na nagngangalang Joseph Calloway. Si Joseph ay may lalarawan naman ng mga kakilala at mga kaibigan bilang mabuting tao. Isa itong good Samaritan dahil matulungin ito na tao. Bigla na lang nagpakita si Tony sa daan at nagpapanggap bilang hitchhiker. At nakita din ni Joseph Calloway si Harold at naawa siya sa kanila kaya pinasakay na niya ang ito. Habang sakay sina Tony at Harold ay nag-drive naman si Joseph papuntang lungsod ng Jennings, Louisiana. At dito, sa walang katao-taong bahagi, ay bigla na lang tinutukan ng baril ni Tony si Joseph. Ginapos nila ito at ikinulong sa trunk ng kotse. Ngunit mga ilang oras sa pagbiyahe nila ni Tony, ay pinalabas naman niya sa trunk ng kotse si Joseph Calloway. Inutusan naman niya ito na tanggalin ang mga damit. Dahil gusto ni Tony na paglabas ng asawang si Claude ay may bago na itong isusuot at ang damit ni Joseph ang ipapasuot niya. Sukdula na ang kaitiman ng budi ni Tony. Hindi pa rin siya nakontento sa ginawa kay Joseph. Tinapos pa niya ito ng tuluyan gamit ang .32 kalibre niyang revolver. Pagkatapos ay iniwan lang nila ang kaawa-awang biktima sa gilid ng daan. Napakabilis ng pangyayari kaya nagulat na lang si Harold. Saka lang niya naisip na seryoso talaga si Tony sa plano para lang makatakas ang asawa. Nag-aalala siya kung hanggang saan aabot ang kasamaan ng babaeng ito. Kaya sa muli nilang pagbiyahe
ay iniwan na ni Harold si Tony sa Camden, Arkansas. Dahil ayaw na niyang madamay pa sa krimen nito. At dinala naman ni Harold ang nakaw na kotse. Kaya wala nang kasiguraduhan pa na makapagnakaw si Tony sa bangko, maging sa pagpapatakas niya sa asawang si Claude. Dahil wala na ang kotse, kaya sumakay na lang ng bus si Tony. At umuwi muna siya sa hometown nila sa Shreveport, Louisiana. At doon nagtago sa bahay ng kanyang tiyahin. Inamin naman ni Tony ang nagawang krimen. Sa kabutihang palad ay hindi siya kinampihan ng tiyahin niya. Nagsumbong ito sa kapatid na isang Louisiana State Trooper, kaya si Tony ay agarang naaresto. Sa interrogation niya ay inamin naman niya ang ginawang krimen. Subalit, itinanggi niya na siya lang mag-isa ang tumapos kay Joseph. Kundi silang dalawa daw ng kasamahan niya si Harold ang nagpaputok kay Joseph. Maliban dito ay binunyag din niya ang lokasyon ng katawan ng biktima. Agad ding naaresto si Harold, ngunit ang versyon ng kwento nito ay si Tony lang talaga ang nag-deliver ng putok sa biktima. Kung ano man ang katotohanan ay tanging si Tony at Harold lang ang nakakaalam. Ang trial ay naging sensational at pinag-usapan naman sa buong Louisiana at nagkaroon ito ng maraming press coverage. Ayon pa ng ilang residente, kung ang ilang kababaihan dito ay nag-aalala lang sa pisikal na anyo at tanging pagpapaganda lang ang iniisip, ay sadyang kakaiba daw sa karamihan si Tony. Napakaitim ng budhi nito at krimen lang ang iniisip. Ginawa pa niya ito sa isang taong may tuturing ng lahat na Good Samaritan. Sa katapusan ng paglilitis, noong March 29, 1940, si Tony Joe Henry ay napatunayang guilty sa first-degree murder. Una naman siyang sinentensyahan ng death sentence by hanging. Si Harold Burke ay nakonbekto rin at sinentensyahan ng death penalty. Agad namang nag-appeal si Tony ng second trial at muli ay nakonbekto pa rin siya noong February 1941. Wala pa rin pagbabago sa parusa niya. Kaya muli na naman siya nag-appeal ng third trial. Nangyari ito noong 1942 at sa pangatlong pagkakataon ay wala pa rin pagbabago sa parusa niya. Kaya dahil dito, nag-appeal na siya sa governor. Humiling siya ng clemency dito para maibaba ang sentensya niya. Ngunit mismo ang governor ay nireject ang appeal ni Tony. Kaya pagkatapos nito ay nananatiling nasa death row si Tony Joe Henry. At habang nasa death row ay nabinyagan naman siya ng isang katolikong pare. Sa panahong ito ay sising-sisi na si Tony sa kanyang ginawa. Ngunit ito din ang panahon na binago na ng Louisiana State ang method of execution. Mula sa death by hanging ay ginawa na itong electrocution. 4 na araw bago ang execution niya ay tumakas naman ang asawa niyang si Claude Henry para lang makita nito sa huling pagkakataon ang asawa niya. Ngunit agad na recapture si Claude sa Texas. November 28, 1942 ay ang huling araw ni Tony. Goodbye Father, ang huling binitawang salita niya para sa katolikong pare na nagbaptay sa kanya. Alas 12:12 ay ang oras na pumanaw si Tony Joe sa electric chair. Pagkalipas naman ng isang taon, 1943, ay ang kasamahan naman nitong si Harold Burke ang sumunod na pumanaw sa parehong electric chair. Sa paglipas ng mga taon, si Tony Joe ay binansagang Tiger Woman of Louisiana. At dito po nagtatapos ang kwento natin kay Tony Joe Henry. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.